Ang kwentong ito ay kathang-isip lamang, ginawa para sa entertainment at good vibes ng ating mga solid supporters ng My Chris. Lahat ng kaganapan ay bunga ng imahinasyon, kaya relax lang tayo mga ka-erts, enjoy natin ang kwento. Grabe idol, hindi inaasahan ng lahat ang eksenang yun. Habang nagla-live si Kriste kasama si Mikoy, tahimik lang ang dalawa sa umpisa, parang normal na kulitan lang. Pero bigla, nagiba ang timpla ng hangin. Si Mikoy, tila may gustong sabihin, pero parang pinipigilan pa. Kita sa mga mata niya yung halong kaba at excitement. Krista, bigla niyang sambit, sabay tingin sa camera. May gusto lang sana akong aminin bago matapos tong live natin. Boom! Doon pa lang, sumabog na ang comment section. Mga netizens, hindi mapakali. Ano to? Confession ba to? Si Mikoy seryoso. Hala baka kilig na naman to. Si Krista naman, napangiti pero halatang kabado rin. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Tinakpan pa niya ng bahagya yung mukha niya gamit ang kamay, pero hindi maitago sa kanya yung kilig. Tapos, heto na ang linya ni Mikoy na nagpabago sa lahat. Matagal ko nang gustong sabihin to, Krista, pero tuwing nakikita kita, parang nakikita ko yung dahilan kung bakit ako natutong ngumiti ulit. Ay grabe, yung mga audience, sabay-sabay napasigaw sa live chat. Kya, hala, Mikoy naman oh, may ganun pa. Si Krista parang di makahinga. At totoo nga, si Krista napatingin kay Mikoy, hindi makapagsalita. Sa loob ng ilang segundo, parang tumigil ang mundo. Pero kitang-kita mo sa mata ni Krista na hindi galit, kundi gulat, halo ng tuwa at kilig. Pero syempre, si Mikoy nagbiro pa pagkatapos, ay sorry, baka napasobra ako. Pero totoo yun, promise. Tawa si Krista, pero halatang may ibang glow sa kanya. Parang hindi niya rin napigilan yung ngiti niya, kahit gusto niyang magpaka-professional. Sa chat, puro heart emojis at MICRIS is back. Ang sumabog. Grabe, idol, parang bumalik yung dati nilang chemistry na inaabangan ng lahat. Pagkatapos ng live, nag-trending agad sa social media. Hashtag Mikoy Confession, hashtag Krista Reaction at hashtag MyChrisMoment muling bumalik sa top trending list. Pero hindi lang yan, idol, habang tinitingnan ni Krista ang mga comments sa live replay, biglang pumasok ang tawag ng tatay niya. Oo, tatay ni Krista mismo. Sabi pa daw ng tatay niya, anak, sino si Mikoy at bakit ganon ang sinabi niya sa'yo sa harap ng publiko? Boom! Aabangan natin to sa mga susunod na segment. Pero bago yan, balik tayo sa naging eksena bago matapos ang live. Kita mo sa mukha ni Krista yung struggle, gusto niyang maging mahinahon, pero halatang nataman siya sa sinabi ni Mikoy. Kasi naman idol, sino bang hindi? Kapag may taong nagsabi sa'yo na ikaw ang dahilan ng mga ngiti niya, kahit sino, madadala talaga. At eto pa, may isang eksena off-cam na kinwento ni Kailan Gaprab sa vlog niya kinabukasan. Habang nagbabay na raw si Krista sa mga viewers, si Mikoy daw biglang bamulong ng, salamat kasi nandyan ka kahit di mo alam kung gaano mo ko natutulungan. Grabe idol, nakakakuryente. Parang hindi mo alam kung scripted o totoo na. Kaya mga solid My Chris, huwag aalis, dahil mas lalong iinit ang eksena sa susunod na bahagi. Matapos yung biglaang pag-amin ni Mikoy, tumigil muna si Krista. Parang hindi niya alam kung tatawa, iiyak, o aalis muna sa frame. Pero halata sa mukha niya, may kung anong emosyon na gustong sumabog. Hindi man siya nagsalita agad, pero yung mga mata niya, nagsasalita na. Sabi pa nga ng isang netizen, yung tingin ni Krista kay Mikoy parang nagsasabing wag kang ganyan, baka mahulog ako lalo. Nagpatuloy ang live, pero ibang-iba na ang atmosphere. Kanina lang, puro kulitan. Ngayon, tahimik pero ramdam mong may tension, na hindi awkward, kundi nakakakilig. Si Mikoy, parang nagtatago sa likod ng mga biro. Pero kita mong may sincerity talaga sa kanya. Krista, sabi ulit ni Mikoy, medyo nangingiti, okay ka lang ba? Baka naman na-pressure ka sa sinabi ko ha. Ngumiti si Krista, pero yung ngiti na hindi mo matukoy kung matamis o nagpipigil. Hindi naman, sabi niya, pero, bakit ngayon mo lang sinabi? Boom! Lahat ng nanunood, sabay-sabay napasigaw ng, AYIEEEE. Parang sa isang linya lang ni Krista, alam mo na, hindi siya galit. Hindi rin siya nagulat ng hindi masaya. Sa totoo lang, parang matagal na niyang hinihintay ang moment na yon. Sumagot si Mikoy, siguro kasi takot akong mawala yung connection natin kapag nasabi ko to.
Pero na-realize ko, minsan kailangan mong ipagsigawan yung totoo bago pa mahuli lahat. Grabe idol, mga linya pa lang, parang teleserye na. Si Krista napapailing, pero sabay tawa, sabay takip ng mukha. Pero sa gitna ng tawanan, mapapansin mong may luha na pala sa gilid ng mata niya. Hindi yung luha ng lungkot, kundi ng gulat at kilig na matagal niyang tinatago. Sabi pa ng mga netizen, hala si Krista umiiyak habang nakangiti, totoo yan. Hindi yan acting, iba yung glow. Tapos ayun na nga idol, habang nagre-wrap up na sila ng live, si Krista biglang lumapit kay Mikoy at sinabing, alam mo, minsan kahit ayaw kong umamin, may mga bagay talagang hindi ko rin mapigilan. At doon na sumabog ulit ang comment section. WAAAA. Si Krista umamin din. MICRIS confirmed. Di rin napigilan ni Krista, grabe, nakakakilig sobra. Si Mikoy napatingin lang, parang hindi makapaniwala. Ang ganda ng eksenang yun, tahimik lang silang dalawa, pero yung chemistry, parang sumisigaw sa hangin. Pagkatapos ng live, nagkaroon daw sila ng after-vlog interview. Si Kalen Gaprab mismo ang nagkwento sa vlog niya kinabukasan, mga Kalen Gap, hindi ko alam kung may something talaga sila o hindi, pero ramdam ko yung respeto nila sa isa't isa. Pero grabe, iba yung connection ng dalawang yan. At alam mo idol, sa interview na yun, tinanong si Krista ng direkta. Krista, ano bang naramdaman mo nung sinabi ni Mikoy yun? Ngumiti siya at sagot niya, hindi ko rin alam, kuya. Pero nung moment na yun, parang gusto kong magpasalamat kasi may taong marunong pang magsabi ng totoo, kahit alam niyang baka hindi ko agad masagot. Yan idol, doon mo mararamdaman na hindi lang kilig ang naroon, kundi respeto at appreciation. Kaya nga siguro di rin napigilan ni Krista, hindi lang dahil sa romantic na dahilan, kundi dahil na-touch siya sa sincerity ni Mikoy. Pero syempre, hindi pa natatapos dyan. Kasi habang trending ang video, may mga screenshots na kumalat na nagpapakita raw ng message ni tatay ni Krista sa isang admin ng MyChris Group. Ang sabi daw, gusto ko lang makausap yang si Mikoy. Gusto kong malaman kung seryoso ba talaga siya o content lang yan. Ayun na idol, doon na nagsimulang mag-alala ang mga fans. May ilan pang ang nag-comment ng, naku, baka ma-off si tatay. Pero totoo naman, dapat protektado rin si Krista. At the same time, may mga fans din nakampi kay Mikoy, sinasabing, kung alam nyo lang gaano ka-genuine yung mga kilos niya kay Krista, hindi nyo siya pagdududahan. Nakakatuwa idol, kasi sa gitna ng lahat ng usapan, si Krista nanatiling kalmado. Sa isang short clip na inilabas niya sa IG story, may caption lang siyang simple pero matindi. Minsan, yung mga hindi mo inaasahan, yun pa yung magpapasaya sa'yo. Heart. Boom. Simple pero ramdam mong may tinatamaan. At dahil doon, mas lalong nag-trending ang hashtag Krista di napigilan at hashtag Mikoy Confession. Pero teka idol, may isang nakakatawang moment pa raw pagkatapos ng live. Sabi ng isang staff, habang pinapatay na yung ilaw sa studio, si Mikoy daw biglang kumanta ng mahina, di ko kayang itago pa, damdamin kong ito para sa'yo. Tapos biglang sumagot si Krista ng, tigil mo na nga yan. Pero sabay tawa, sabay takbo palayo. Grabe idol, literal na parang eksena sa rom-com movie. Kaya nga mga fans, hindi na mapigilan ang pagtag ni Kalen Gaprab, sinasabing, Kuya Rab, pahingi naman ng MyChris Part 2. At dito nagtatapos ang segment 2, kung saan napatunayan natin na minsan, kahit pilit mong kontrolin, may mga damdamin talagang hindi mapigilan, lalo na kung totoo. Kinabukasan idol, matapos ang nakakakilig na live ni Mikoy at Krista, parang sumabog ang buong social media. Literal na trending sa Facebook, TikTok, YouTube, at X, Twitter. Lahat ng content creators at reaction vloggers, iisa ang topic, ano ba talaga yung ibig sabihin ng sinabi ni Mikoy kay Krista? Hashtag Mikoy Confession at hashtag Krista Reaction umabot pa sa number 1 trending sa Pilipinas, at pang-5 sa buong Southeast Asia. Grabe idol, parang teleserye na sinusubaybayan ng buong bayan. At syempre, iba't ibang netizens, iba rin ang opinyon. May mga kilig na kilig. Grabe naman si Mikoy. Ganon-ganon na lang ba? Akala ko prank lang pero seryoso pala. Si Krista, halatang gustong pigilan pero wala totoo yung ngiti niya. Sana ako na lang si Krista, Lord. Kahit isang episode lang. Pero meron ding mga nagulat talaga, yung tipong di makapaniwala. Hala, akala ko professional partnership lang sila.
Baka scripted lang yan, pero kung totoo, edi sana all. Si Mikoy parang bigla na lang napuspos ng damdamin, walang paabi, walang pasintabi. At may mga gumawa pa ng memes idol. May isa na nag-viral, edited picture ni Mikoy at Krista na may caption na, pag sinabi niyang ikaw ang dahilan ng ngiti ko, huwag kang maniniwala agad, unless si Mikoy yan. May isa pa, si Krista daw nakatingin kay Mikoy habang may background song na, You're Still the One I Run To. Pero idol, sa kabila ng lahat ng tawa at kilig, may ilan ding netizens na medyo seryoso ang tono. Sabi nila, ang tapang ni Mikoy. Hindi lahat kayang umamin sa harap ng kamera ng ganyan. Respect. At totoo nga idol, kasi hindi lang basta, confession, ang ginawa ni Mikoy, para siyang nagbukas ng damdamin sa harap ng libo-libong tao, walang takot sa judgment. May isang comment nga na nag-trending sa TikTok clip. Yung linya ni Mikoy na ikaw ang dahilan ng ngiti ko, parang simpleng salita lang, pero ramdam mong may lalim. Hindi lang crush yan, may respeto, may pagmamahal. At dito nagsimula ang mga fan day ores. May mga nagsabing matagal na raw silang close, pero ngayon lang naging obvious. May nagsabing baka daw may hidden clue sa mga nakaraang vlogs nila, tulad ng matching bracelets, secret glances, at mga inside jokes. Grabe idol, pati mga eagle-eyed fans, inisa-isa yung old videos. Eto timestamp 34 minuto pasado 2:00 sa part siyam na vlog, tingnan nyo paano siya tumingin kay Krista. Sa live noong August 17, binanggit ni Mikoy na may gusto siyang pasalamatan na di niya mabanggit, baka si Krista yun. Ang nakakatuwa pa, kahit yung mga hindi solid my Chris, napahinto. Kasi kahit papaano, ramdam ng lahat yung sincerity sa sinabi ni Mikoy. Hindi siya pa-cute lang o scripted, halatang nanggaling sa puso. Pero may isang comment na nagpaiyak sa maraming netizens. Sa panahon ngayon na puro content at clout, bihira na yung nagsasabi ng totoo. Kaya salute kay Mikoy. Hindi man perfect timing, pero perfect honesty. Ayun idol, kahit saan ka tumingin, trending. May mga fan pages pang gumawa ng short edit, slow-mo ni Mikoy habang sinasabi ang linyang, ikaw ang dahilan ng ngiti ko, sabay lagay ng background music na, Forevermore, ni Side A. Tapos may text pa na, kung di mo na kayang itago, ipaglaban mo na. Sobrang daming views idol, millions in less than 24 hours. At dahil doon, umabot ang balita sa mga radio DJs at talk show hosts na tinanong pa sa kanilang programa. Mga listeners, kaya nyo bang umamin ng ganun sa harap ng camera? Gaya ni Mikoy. At guess what idol, 80% sa mga tumawag, sabi nila, hindi. Pero idol si Mikoy, ibang level yun. Pero habang nagkakagulo online, si Krista tahimik lang. Walang post, walang story, walang sagot. At alam mo naman idol, kapag tahimik si Krista, mas lalo lang naaaliw ang mga tao. Bakit di siya nagre-react? Siguro nag-iisip pa siya. Baka busy lang, pero kilig yan deep inside. Hanggang sa isang gabi, may nag-post sa Twitter ng screenshot, si Krista raw nag-like sa isang post na may quote, sometimes, the heart knows what the mouth can't say. Ayun na, lalong nag-viral. Di na kailangan magsalita, like is enough. Sabi ng mga netizens. #KristaLakidtes nag-trending din 4 hours. At sa mga oras na yun idol, ramdam mo na hindi na lang simpleng content ito. Parang nagiging inspirasyon na rin sa mga viewers, kasi pinapaalala nitong hindi mali ang maging totoo. Kaya sa mga live reaction ng ibang vloggers, ito ang madalas nilang linya. Alam mo, hindi lang yan tungkol sa My Chris eh. Tungkol yan sa lahat ng taong gustong maging totoo pero takot masaktan. Ang ganda ng aral, idol. Kasi sa gitna ng mga bashers, memes, at kilig overload, lumitaw yung tunay na mensahe. Minsan, kailangan mong sabihin ang totoo, kahit pa hindi mo alam kung anong mangyayari pagkatapos. Pero teka lang idol, habang patuloy ang hype at kilig sa social media, may isang bagong balitang pumutok sa dulo ng linggo, si tatay ni Krista daw ay gustong makausap si Mikoy ng personal. Oo idol, may nagsabing concerned lang siya bilang magulang, pero gusto niyang linawin kung anong intensyon ni Mikoy sa anak niya. At dahil dyan, nagsimulang mangamba ang mga fans. Lagot, si tatay involved na. Baka tuloy mapag-usapan nila ng masinsinan. Baka dito na magkaalaman talaga kung seryoso si Mikoy. Kaya naman idol, lahat ng mata ngayon, nakatutok sa susunod na kabanata. Anong sasabihin ni tatay kay Mikoy?
At paano magre-react si Krista kapag nagkaharap sila? Tatay ni Krista kausapin si Mikoy. Dito idol, haharapin na ni Mikoy si tatay ni Krista, seryosong usapan na may halong kaba, respeto, at tunay na damdamin. Pero gaya ng dati, good vibes pa rin sa dulo, may kilig, may aral, at pang solid my Chris Nation talaga. Heart. Ilang araw matapos mag-trending ang hashtag Mikoy Confession, isang tawag ang hindi inaasahan ni Mikoy. Galing mismo sa tatay ni Krista. Tahimik si Mikoy nung oras na yun, nasa studio lang daw, nag-e-edit ng vlog. Nang makita niya sa caller ID ang pangalan, natigilan siya. Huminga ng malalim, tumingin sa paligid, sabay sagot, "Hello po, good afternoon po, tito." Sa kabilang linya, malamig pero mahinahon ang boses ni tatay. "Mikoy, gusto lang sana kitang makausap ng personal. Hindi ako galit, gusto ko lang linawin yung mga bagay na nakita ko sa live niyo ni Krista." Ayon na idol, kabado pero kalmado si Mikoy. Alam niyang darating din tong moment na to. Hindi naman galit si tatay, pero ramdam mo sa tono ng boses niya yung bigat ng isang ama na nag-aalala sa anak. Kinabukasan, nagkita sila sa isang simpleng kainan. Tahimik nung una, si Mikoy, halatang pinagpapawisan kahit malamig ang aircon. Si tatay naman, kalmado lang pero yung mga mata niya, prangka at matalim, parang gusto niyang makita kung totoo ba talaga yung nakikita sa vlog o parte lang ng show. "Umupo ka, iho," sabi ni tatay. "Salamat po," sagot ni Mikoy, sabay yuko ng magalang. Matagal bago nagsalita ulit si tatay. Nakatitig lang kay Mikoy, bago niya binitiwan yung mga salitang diretsahan pero may halong respeto. "Napanood ko lahat. Hindi ako galit, pero gusto kong malaman, ano ba talaga ang intensyon mo sa anak ko?" Boom idol. Tahimik ang paligid. Kahit yung waiter, parang ayaw lumapit. Si Mikoy, halatang naiilang pero matatag. Huminga siya ng malalim bago sumagot. "Tito, una sa lahat, gusto kong humingi ng paumanhin kung medyo naging impulsive ako sa live. Hindi ko naman plano sanang sabihin yun sa harap ng lahat, pero, totoo po talaga yung nararamdaman ko. Hindi ko kayang itago." Tumango si tatay, pero hindi pa rin nagpapakita ng emosyon. "Alam mo Mikoy," sabi niya, "matagal ko nang alam na mabait ka. Nakikita ko kung paano mo nirerespeto si Krista. Pero gusto ko lang siguraduhin na hindi mo siya pinapasok sa sitwasyong di pa siya handa." "Opo tito," sagot ni Mikoy agad. "Alam ko pong bata pa si Krista, marami pa siyang pangarap, kaya wala po akong gustong baguhin sa direksyon niya. Ang gusto ko lang, maramdaman niya na may taong totoong nandyan sa likod niya, hindi lang bilang tandem, kundi bilang kaibigan na handang sumuporta kahit saan siya makarating." Grabe idol, ang lalim. Ramdam mong hindi biro yung mga salita ni Mikoy. Hindi siya defensive, hindi rin nagyayabang, tapat lang talaga. Tumahimik ulit si tatay, pero makikita mong unti-unti siyang lumalambot. "Maganda yang sinabi mo, iho. Pero sana tandaan mo rin, ang isang ngiti ng babae, pwedeng maging inspirasyon o pwedeng maging dahilan ng sakit. Kaya kung ano man ang plano mo, siguraduhin mong wala kang iiwanang luha." Napayuko si Mikoy, ramdam ang bigat ng mga salita. Pero nginitian niya si tatay at sagot niya. "Opo, tito. Kaya nga po ako nagsalita sa live, kasi gusto kong malaman ni Krista at ng lahat, na kung sakaling dumating yung araw na hindi ko na siya makasama sa content, mananatili pa rin yung respeto at pagmamalasakit ko sa kanya. Hindi to para sa views, tito, kundi para sa totoo." Idol, sa puntong yun, parang napangiti si tatay. Seryosong ngiti, yung tipong, "Okay, nakikita ko na kung anong klaseng tao ka. Alam mo Mikoy," sabi ni tatay, "bilang ama, lagi akong nag-aalala. Pero ngayon, kahit papano, nabawasan yung bigat. Basta isang pakiusap lang, protektahan mo ang anak ko, hindi lang sa puso niya, kundi sa pangalan niya." Tumayo si Mikoy, sabay abot ng kamay. "Pangako po, tito, wala pong mababago kay Krista, kundi yung lalim ng respeto ko sa kanya." Nagkamay sila, at doon idol, parang tumigil ang oras. Yung handshake na yun, parang simbolo ng respeto, tiwala, at pag-amin na ang isang simpleng confession sa harap ng camera ay may pinanggagalingang tunay. Kinagabihan, sa vlog ni Krista, may mixing clip lang. Wala siyang sinabi, pero ipinakita niyang kumakain silang tatlo, si Mikoy, si Krista, at si tatay. Simple lang, pero puno ng ngiti. Caption ni Krista, "Kapag totoo, hindi kailangang ipaliwanag ng sobra. Makikita mo sa gawa." Heart.
Ayon na idol. Nag-trending ulit. Lagot. Si tatay mukhang boto na kay Mikoy. Hindi ko alam kung iiyak ako o kikiligin. Ang wholesome ng tandem na to, walang halong arte. At kinabukasan, si tatay mismo nag-comment sa vlog. Walang masamang magmahal, basta may respeto at hangarin ng puso. Grabe idol, instant viral na naman. Pati mga bashers, natahimik. Kasi paano ka pa babot icos kung mismong ama ni Krista nagsabi ng ganun? At dito pumasok ang aral ng kwento, na sa panahon ngayon, hindi kailangang perpekto ang lahat para mapatunayan ang katapatan. Minsan, sapat na yung tapang mong humarap, humingi ng pahintulot, at ipakita na kaya mong maging responsable sa mga salitang binitiwan mo. Mga ka-Erts, ang kwento nating ito ay isang paalala sa lahat, na ang tunay na pagmamahal, hindi lang nasusukat sa matatamis na salita o viral na moments. Nasusukat ito sa respeto, sa magulang, sa damdamin, at sa tiwala ng taong mahal mo. Totoo nga ang kasabihan. Ang tapang ng pag-ibig ay nasusubok hindi sa dami ng like, kundi sa kakayahang humarap sa ama ng minamahal at sabihing totoo ako. At sa dulo, parehong panalo sina Mikoy at Krista. Si Mikoy, dahil pinatunayan niyang marunong siyang rumspito. At si Krista, dahil may tatay siyang marunong makinig bago humusga. Kaya mga solid My Kris fans, lagi nating tandaan. Kapag totoo ang intensyon, kahit gaano ka pakabado, magliwanag at magliwanag pa rin ang puso mo. Heart.